channel! It's me, Gracie, and welcome back again to my channel. It's been a long time, I know guys, it's been a long time since my previous vlog, but I just want to share you guys things that happened to me for the past few months, and I'm just gonna share you everything. So tara, samahan niyo ako with this vlog. So come on, let's do this! So hi guys! Again, it's me, Grace. So ayun, i-share ko lang sa inyo guys the reason why I didn't do my vlog for the past few months, and this is the reason, guys. I am currently now in the States, guys. I don't know if everyone knows about this, but my husband and I are doing my documentation for migrating na dito sa States. And hindi siya naging madali kasi we started the process 2 years ago. Exactly May also 2 years ago. Yes, kaya alam niyo, may time pa ako sa Pilipinas na mag chika-chika, vlog-vlog kasi nga akala ko medyo matatagalan pa, but yeah, so I am finally here in the States, and I'm finally with my husband. Yun ang maganda doon. Yun ang pinakamaganda doon. And yeah, I just want to share with you guys the whole story, I just want to share you the whole ganap during my stay in the Philippines, the process, and also now I'm here in the States. It's my, I think, 1.5 week now in the States. Kaya sabi ko, yes, kailangan ko magbalik loob na again sa vlogging kasi alam niyo naman, pag nasa States ka, usually yung asawa nasa trabaho, yung asawang babae yung nasa bahay, and ganun nga yung ganap natin. So wala akong ginagawa. Although, syempre naglilinis tayo ng bahay, naglilinis tayo as ulirang asawa. Oh my God! Ganon. Luto, laba, linis. You know, we make sure that, you know, pagdating na asawa natin, may malinis na bahay, may pagkain, ganon But anyway, I'm just gonna show you, and share with you guys my daily life here. So yeah, tara. Yes guys, 2 years ago, nag-process kami ng husband ko for me to be here in the United States. Yes, mahaba yung, medyo madugo yung proseso namin. Kasi syempre, as hindi naman yung travel ko lang dati is more likely Asia, hindi naman tayo nakakapunta ng United States or other countries like Europe or stuff like that. So ngayon, medyo pag napapaisip ako, napasabi na lang ako, shit, ang dami kong mga pinagdaanan noon. But anyway, yes, we left the Philippines May 1st. Etong May 1st lang. And sabi ko sa inyo, ang dami kong bagahe. Kasi talaga sinilipat bahay, something like that. Yung iba iniwanan ko na sa Pilipinas with my sister and my mama. So the rest that I packed was just bags, clothes, shoes, and those sentimental stuff that I really wanted to be with me. And yeah, nag-ano lang kami, siguro total of 8 luggage lahat. And then syempre asawa ko fractured, injured pa ang lolo, so ang madam todo buhat ko kaya ganon. Sayang naman ang pinag-anuhan, 'di ba? Sana mga kinakain natin kung hindi natin mabubuhat 'yon, 'di ba? So 8 luggage, dumating kami dito May 1 din, pero around 11:30 na ng gabi. Yes, so ang jet lag ng lola sobrang lala. Siguro mga 3 araw, 4 na araw ako hindi nakatulog. Ewan ko ba bakit, talagang sagwa, talagang ang lala talaga ng jet lag. First time ko yun
Tapos, meron din akong day na, I remember, meron akong day na sabi ko, sige nga, mag-ano muna ako, maglilinis muna ako ng bahay na asawa ko. Linis. Eh, nagkataon, nagkayayaan, may baseball game yung pamangkin niyang lalaki. Ngayaya, sige, punta doon. Sabi ko sa inyo, babe, umuwi kami ng mga bandang alas 7. O alas 7 ata, o mga alas 7 ng gabi. Diyos ko, babe. Alam niyo, kinabukasan, oras ako nagising. Natulog ako mga bandang alas 9:30 or alas 8. O, alas 9:30. Gising ako, alam mo ko oras. Alas 4. Alas 4 ng hapon, dire-diretso talaga, walang gising, walang kain, kasi dire-diretso. Sabi ko, grabe naman itit, ganun. But, after nun, malala naman ang migraine ng bakla. So, sobrang hirap. But anyway, it's okay. That is, part of the experience of jet lag. Alala doon kasi, para feeling ko 14 hours ata akong tulog. Tapos, walang kain, walang tapos pagkagising ko, sabi ko sa asawa ko, shit, gutom na gutom talaga ako. Parang alam mo yun, uhaw na uhaw, gutom na gutom. Sabi ko, sige na nga, G. Well, anyway, yung tawag dito, nung dumating kami dito, ang sumundo sa amin is yung parents ng husband ko. First time ko silang mamimit. Honestly, first time ko silang mamit. And then, yung first time ko silang mamit, syempre, alam mo yung tipong hindi ka pa sure, baka mamaya hindi ka magustuhan, yung mga ganun-ganun. Pero no choice naman sila kasi no return, no exchange na to, diba? So, nung nakita ko, dalawang car kasi dami yung bagahe. So, dalawang car. Yung dad niya yung nagdadrive, isa mami yung nagdadrive ng isa. Sabi ko sa'yo, pagkakita sa akin ng mami, hi, Chris! Ganun-ganun. Sabi ko, hala! Bongga itich, ganun. Tapos yung dad niya, medyo reserve pa. Kasi syempre siguro nag-warm up pa ang lolo. Pero, nung nakauwi na kami sa bahay, ayun, todo kwento, todo yakap, bla bla bla. And then, itong si Pudra, todo yakap na. Tapos, nag-take photo kami. Syempre, hindi naman mahaba ang bias ng akla. So, nung selfie picture ko, yung asawa ko, just ko sabi ko sa ito, papakita ko sa inyo yung picture. Ito. O, diba? Ang lala. Diba? Ang blurred. Ang blurred, diba? Ganun. May talent kasi talaga yung asawa ko pagdating sa pagka-picture. So, hinayaan ko na. Sabi ko, sige, go. Pero, may day na, kinabukas or 2 days after, nagpunta naman kami sa parents niya para meet ko naman yung brother and yung sister-in-law ng asawa ko, tsaka yung mga pamangkin. Na-enjoy naman, sobrang welcoming nila. Tapos, binigyan ako ng welcome gift nung brother and sister-in-law niya. Nakakatuwa kasi binigyan ako ng necklace, binigyan ako ng kumot. Alam mo yung typically na, paano ba? May ganun ba sa Pilipinas? Meron naman, di ba? Meron naman, pag kunyari, like welcome home, mga ganun-ganun. May ganun sila. And hindi ko naman na-expect yun. Kasi hindi naman ako sabihin mo na mag-expect na kung ano yung ibibigay nila sa akin, di ba? So, anyway, yun nga, ganun yung binigay. Katuwa naman ako, na-enjoy ko naman siya. And then, eto, hindi lang kami nagkaroon ng family picture, but this is the family photo, not a family photo, but a photo with Kevin's lola. So, ito yun. Diba? Ang ganda. Hindi pa rin maganda para sa akin. Kasi walang kumuha niyan. Nilagay ko lang, tinatong ko lang yan. So, but anyway, tama na. Okay na rin yan. Pwede na rin, diba? Kailang magiging constipated ako dito, mga may. Kasi, kaka-burger, kaka-pizza. Hindi talaga. At saka siguro yung may kanin nila dito, Chinese at saka Mexican food lang. So, ang ginawa ko, as mabuting may bahay, nagluto ako ng lumpiang Shanghai, lumpiang Toki, at saka yung mga sote-sote natin sa Pilipinas. Ganon. Kaya lang, syempre, iba yung mga pagkain nila dito, iba yung mga gulay, iba yung mga, bastang iba.
Pero na-enjoy ko naman, na ano ko naman siya, nagawan ko naman siya ng faraan. So, napatry ko na sa mga in-laws ko ang lumpiang Shanghai, ang graham, ang mango float, at saka ang sopas. Yes, sopas is life. So, sabi ng binang ko lalaki, pag nga daw nagluto ako ng sopas ulit, dalang ko daw siya. O, diba? Galing. So, may talent. May talent ang akla. But yeah, natuwa naman ako kasi game sila, kumbaga okay sila sa mga pagtatry ng mga bagay-bagay, even food, kasi syempre hindi naman nila kilala yung Filipino food, diba? And yung magkapatid, medyo picky. Yung asawa ko, picky pa sa lagay na yun, pero gano'n na nga, picky talaga siya. Pero pag ako naman, naghahain sa kanya, hindi naman niya tinatanggihan. Talagang kumakain din naman siya. So, magsasabi lang siya sa akin na okay to, ito, ayoko nito, mga ganon-ganon. Pero most likely, wala naman siyang nasasabi pa na ayoko. Ang ginagawa lang niya is, hindi lang siya kumakain ng marami. Ganon. O, diba? Napakabuting asawa. Kumaga, ina-appreciate niya pa rin yung mga luto ko kahit hindi pasok sa panglasa ng lolo. Interesting part dito sa Pilipinas, ano ba yan? Dito sa States, yung mga interesting parts here or things na na-observe ko. Dito sa neighborhood, actually sa amang neighborhood nila, kapag napadrive ka or let's say nasa garahe ka or may nagwawalis ka, ganon. Ano sila, todo wave. It's like, hi, ganon. Pero kaya ako napatanaw sa asawa ko, pag ba nag-wave sila sa akin, do I have to wave back? Kasi syempre, hindi naman ako sanay ng, hindi naman tayo close, be. Hindi tayo friend, hindi tayo, alam mo yun, hindi kita kilala. Baka mamaya kung ano yung, mo, diba, yung mga wave mo. Pero my husband says that, it's not a mandatory. Pero if you wave back at them, it's a gesture na rin na, as a nice gesture. Ganon. So, ako naman, ultimo kasi mga bata dito, nag-wave back sa'yo. Talagang wave talaga sila. So, na-enjoy ko naman yun. Wave din ako, ganon. So, nakakatuwa kasi napaka-friendly ng neighborhood nila. Wow! Neighborhood? Yes. Mga kapitbahay na lang. Sobrang, how can I say, parang napaka-open nila dito. Although sobrang tahimik. Itong vlog na to, ako lang to wala kang maririnig na may kahit huni ng ibon o kaya yung mga nasa krasada. Wala. Samantalang din sa atin sa Pilipinas, hirap na hirap tayo makakuha. Mahirap tayo makakuha ng place na tahimik kasi lahat ang iingay. So, dito sobrang tahimik and wala namang, kasi wala talaga. May mga tao sa labas, pero hindi sila yung tumatambay sa labas. At saka, okay, napansin ko rin dito, alala ka ng bahay nila, may mga blinds. Hindi nila ino-open yun. As in, talagang sarado lang yung blind. So, talagang close blind lang talaga. So, parang hindi mo makikita yung loob ng bahay, hindi mo makikita kung ano yung, alam mo yun, samantalang kasi sa atin dito, tinataas pa natin yung kurtina, yung mga may ganun. So, dito wala silang ganun. Kumbaga parang talagang close talaga. So, well, anyway, I make sure na, at least once or like, not once, but at least 3 times a week or 3 to 4 times a week makapaglakad-lakad ako within vicinity. Kasi sabi ko, ang sarap ng hangin, basta ang sarap ng weather. Yung kahit mainit, hindi masakit sa balat. Samantalang tayo dyan, Diyos ko, 'di ba? Yung lalakad ka, naka-jacket ka, sobrang init. Alam mo yun? Dito magja-jacket ka kasi kahit mainit yung panahon, malamig yung pasok ng hangin sa'yo. So, ganun. Tsaka dito, yung weather, unpredictable. Parang sa atin din naman sa Pilipinas, unpredictable. Kaya lang kasi dito, kaya ko nasabi unpredictable is that yung ulan, usually ang ulan, di ba ulan, hindi naman ganun kalamig. Magdadala ng lamig. Pero yung hindi
Dito yung tubig, parang, hindi ko alam, galing ng ref. Galing ng ref. Kasi, pag pumatak sa'yo yung tubig, ang lamig. Ang lamig ng tubig. So, ayun. Tsaka alam nyo ba, dito, siguro, magto 2 weeks na, grabe talaga, be. Grabe. Grabe yung tenga ko. Hindi, siguro nung nasa flight ako, kasi nga, sobra yung ugong, tapos, Diyos ko, pagod. Wala talaga akong marinig dito, lalo na sa kaliwa ko. Tapos, hanggang ngayon, may sinus pa rin ako. Hanggang ngayon talaga, hindi matanggal-tanggal. Dahil nga doon sa change of weather. So, kakaiba. Kakaiba yung experience ko dito. But, in all fairness, nagugustuhan ko. Hinihintay ko na lang na kuminis talaga yung mukha ko dito. Gusto ko kuminis sa pumuti talaga ng banggang-baga na hindi na gumagamit ng Kojic. Ganon. So, hinihintay ko lang talaga naging ang pumuti ako. Tsaka dito, napansin ko rin, ang sarap ng tubig nila sa shower. Gusto ko talaga magbabad lalo na sa shower. Natutuwa ako. Tapos, ang laki ng backyard ng asawa ko. So, gusto ko magtanim doon ng mga halaman, ng mga prutas, mga gulay, ganon. Para may sarili naman akong gulay, be. Diba? Kasi dito walang transportation walang public transportation. So, you must have your own car talaga. Syempre, wala pa akong lisensya, wala pa akong kotse, tapos, wala naman dito everyday yung asawa ko, nasa trabaho na. So, paano naman yun, diba? So, ginagawa ko, message ko yung asawa ko, kunyari, pauwi na siya, sabihin ko sa kanya, dumaan ka ng market, dumaan ka ng grocery, ganito, ganyan. Ganun. Tsaka dito, guys, na-try ko nang pumunta ng Walmart, ng Target, at tsaka ng JCPenney. Yes! In-experience na ng lola niya. Pero natutuwa naman ako. Kasi syempre, diba, usually lahat sila, pag pupunta ka ng States, punta ka ng Walmart, Target, JCPenney, yung mga ganun-ganon. Punta naman ako. Punta naman ang lola niyo. Na-enjoy naman ako. Napag-shopping naman ako ng onte. And then, like 4 days ago, we went to one of the, how can I say, it's a Filipino store sa Aniston. So, it was like 1.5 drive from our place to Aniston. And I tell you, medyo disappointed ang akla kasi hindi ganon karami. And yung mga tinda nila, kahit ako hindi ko pa rin masabing brand nila yun o brand ng Pilipino, diba? Siguro ang binili ko lang doon, wala silang magic sarap. So, ang binili ko lang doon yung seasoning, binili ko lang doon yung dato puti toyo, yung suka. Wala silang patis, wala silang Lawrence or Silver Swan na patis. Wala. Wala rin silang magic sarap. So, meron silang wow sarap ng Silver Swan ba yun? Nakalimutan ko But anyway, yun yung mga binili ko. Tapos, syempre, Lucky Me noodles, ganon. Yun ang mga binili ng lola nyo. And, what else? Wala masyadong mabibili. Kasi sobrang liit lang din ng Filipino store. Pero, I think yung main nila, nung pinakamalaking store talaga dito na Filipino store is nasa Huntsville. Kaya lang 3 hours drive, 2 hours drive. So, medyo mabigat na onte. Hindi naman ako magdadrive yung asawa ko, pero okay na rin. Kaya sabi ng asawa ko, kapag kulangan ka na ng supply, I think we have to go to Huntsville. So sabi ko, wow, talaga ba? Kasi ayaw niya akong dalhin before doon. Ayaw niya talaga akong dalhin. But sabi ko, hindi pwede. Filipino recipes or ingredients is a must. Ganon. So, yun pa rin naman ang yun pa naman so far ang aking experience. And also, natuwa ako kasi yung in-laws ko sobrang bait. Lalo na actually, parehas naman yung mom and yung dad. Sobrang bait nila sa akin. Yung dad niya, binigyan ako ng camera, binigyan ako iPad. Ganun.
Yung mom naman niya, pinagplan ako ng, ng mobile, ganun. Sabi ko nga, grabe naman to. Sabi ko, hindi uso sa Pilipinas to. Hindi uso sa Pilipinas, diba? Pero, I really appreciate what they have done. Since then, yung support and love nila sa akin and to our marriage. So, sobrang happy naman din talaga ako. Kaya, can't ask for more. God has blessed me with so much things, so much peace, love, and happiness in life. So, syempre gusto ko rin naman na kayo, isa sa inyo, or anyone and everyone will have the same experience. Hindi man same, but, magkaroon ng ganong kind of love, peace, and happiness sa life, diba? So, well, guys, I hope you enjoyed this vlog, and I'm really happy that I share it with you guys. And abangan nyo yung next vlog natin. Mag-house tour tayo. House tour. Yes. Papalam ko muna sa asawa ko. Baka mamaya sabi na asawa ko, ganon. Pero hindi, mabait na may asawa ko. So, yes. Next will be house tour. So, thank you guys for listening. Thank you guys for watching. And I hope to see you again. So, don't forget to follow, like, and subscribe for more videos. Okay. Bye, guys! Mwah!